Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos Rab na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo, propeta, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang mabag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala mapa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga sahaba, tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumatahak at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga naniniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo, katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na kahulugan ng pagkatakot, at huwag natin hahayaan na daratan tayo ng kamatayan na wala tayo sa reliyong Islam. Alhamdulillah sa mga kababayan naman natin, magandang araw at magandang gabi, magandang hapon sa mansulok ng daigdig at inaabot ng bidyong ito, at sa mga nandirito na namamasyal. Ako po si Abdul Rashid Pablo ng Liwanag, at naririto po kami upang ibahagi kung ano ang Islam. Una po sa lahat, hindi po kami pumunta rito para mangingi sa inyo ng love offering o sobre o mamigay ng sabihin na kayo maglagay o magbigay ng love offering o humingi sa inyo ng donation, ambag o abutan kayo ng sobre at sabihin na kayo mag-ambag sa amin. Ang sa amin lang po mga kababayan, mga giliw na tagapakinig, hindi po kami naparito para sabihin na kayo ay maniwala sa amin o kayo ay pagmuslimin o palitan ng inyong reliyon. Naparito po kami mga kababayan, mga ate, mga kuya, at sa mga inaabot ng programang ito. Kami po ay mga Islamic Media Propagation at mga balik Islam po kami. At ako ay taga Manila, ang nanay ko ay Bicolana, ang tatay ko Ilocano, ako naman po ay taga Manila. At balik Islam po kami. At sa madaling sabi, hindi po kami nagpalit ng reliyon. Sa mga kagababayan natin, dapat malaman nyo rin po, ano ba ang Islam? Ano ang ibig sabihin ng Islam? Ang Islam, mga kababayan, mga giliw na tagapakinig, mga nandirito po, especially sa mga kababayan natin na hindi pa alam ang Islam. Ano ibig sabihin ng Islam? Ang Islam po ay hindi ninango sa lugar, sa bagay, sa pangalan ng tao, o pera, o bansa. Ang salitang Islam, sa wikang Arabic na ugat ay salam. Ang ibig sabihin naman ng salam ay kapayapaan. Ang Islam, submission to the will of one God. Ulitin natin, ang salitang Islam ay hindi hinango sa bagay, sa lugar, sa tribo, o bansa. Ang Islam, sa wikang Arabic ay ugat ay as-salam. Ang ibig sabihin naman ng as-salam ay kapayapaan na pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasabog sa batas ng reyong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito ay aking ginanap sa inyo ang inyong reliyong din Islam. Inna dina inda Allahi al-Islam. Katiyakan, wala na siyang tatanggapin maliban sa din al-Islam. Sino eka, mga kababayan, sino ang maghangad ng ibang reliyon maliban sa din al-Islam? Impyerno nga po yung kanyang patutunguhan. Kung babalikan po natin ang history ng Pilipinas, mababasa natin at malalaman natin na tinuro ng mga guro, ng mga teacher, ang bansang Pilipinas noong panahon ng 13 siglo. Dito sa Pilipinas may isang Arabong misyonaryo na si Sharif Maktoum na lumapag sa Mindanao at itinuro at pinalaganap niya ang reliyong Islam. Sa madaling sabi po, 13 siglo pa lang, history ng Pilipinas ay meron ng Arabong misyonaryo na si Sharif Maktoum na lumapag sa Mindanao. At ibig sabihin pinalaganap niya ang katuruan ng Islam. At nung dumating naman ang mga Kastila,
March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. Ayon ay binalita at sinabi pa niyo ay Villame at maraming nag-aangkin na sila ang tunay na Kristiyano. Doon pa lang nagsimula ang salitang Kristiyano. At si Haring King Philip II lumapag sa Pilipinas, kaya tinawag tayong bansang Philippines. Si King Philip II ay pinangalan niya ang bansang Philippines, kaya tinawag na Philippines. Sa madaling sabi, sinakop lang po tayo ng mga dayuhan at yon ay pinalitan ang bansang Maharlika at tinawag na Philippines. Sa madaling sabi, ang bansa natin ay bansang Islam country. Yung pakuhin ba ito? At yun, at makikita nyo ang mga Muslim po sa Maynila ay hindi po dayuhan at hindi sila mga dayuhan dito. Bagkos malalaman nyo, ang mga kamusliman, Maranao, Tausog, Iranon, Yakan, Badyaw, ano man ang kanyang tribo, ano man ang kanyang lahi, malalaman mo kung Islam ang kanyang reliyon. Sumusunod, sumusuko, nagpapasakop siya sa batas ng Islam. Ang ibig sabihin sa mga kababayan natin, dapat malaman nyo po, ang Islam at Muslim ay magkaiba. Ang Muslim, kagaya ng araw, sumisinag, lumulubog, sumusunod siya sa kanyang tagapaglikha. Tayong tao, gumigising, kumakain, natutulog, gumigising, kumakain, natutulog. Matatawag tayong Muslim. Wala pong tribo, walang lahi, walang Arabo, walang Pilipino. Ang pagiging Islam ng isang tao, magiging Muslim lang ng isang tao, makikita niyo po sa kanila. Kung siya'y sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagpapasakop siya. Submission to the will of one God. Ibig sabihin, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa tunay na nag-isang Rab na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang bawat Muslim, ang Muslim na tao, magiging Islam ang kanyang reliyon kung siya'y nagpapasakop. Ibig sabihin po nagpapasakop, ginagampanan niya ang 5 haligi ng Islam at dumadakila at pinupuri niya ang tagapaglikha at hindi yung inilikha. Sa madaling sabi, dapat malaman ng mga kababayan natin, ang mga Muslim po, kami po, ang kamusliman ay nagdarasal ng 5 beses. Una po sa madaling araw, nagdarasal po kami sa Padyar. Pangalawa sa tanghali. Pangatlo sa hapon. Pangapat sa takip siling. Panglima sa gabi. Ang isang Muslim, obligado po sa kanya na magdasal ng 5 beses. At ang mga dinadasalan namin mga Muslim, saan man sulok po ng daigdig, mapamayaman man, Arabong milyonaryo, pinakamayaman sa daigdig at pinakamahirap sa daigdig, ay obligado siya na sambahin at purihin ang tunay na nagbigay ng buhay sa atin. Ang iyon ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano po ba yung purpose na pagkalikha rito sa atin sa daigdig? Ang purpose natin dito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa marangal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi raw po nilikha ang mga jin, ang mga engkanto, at ang mga tao, at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta para sambahin at purihin ang tanging nag-iisang Rab, Panginoon ng sanlibutan, na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa mga kababayan natin, dapat malaman natin, ang Islam ay meron pong 5 haligi. 5 haligi po, 5 pillars of Islam. Ang unang haligi ng relyong Islam, yung pagsasyahadatin, pagbabalik loob. Yung hindi ka sasamba sa Diyos-Diyosan, hindi ka sasamba sa ribulto, hindi ka sasamba sa tao, hindi ka sasamba sa krus, hindi ka sasamba sa bato. Ang sasambahin mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagbabalik Islam, pagsasyahadatin, panunumpa mo na wala kang sasambahin, kundi ang nag-iisang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magsasyahada ka, manunumpa ka, sasaksi ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo propeta alipin ni Allah. Sa wikang Arabic, ayun ang tinatawag na syahadati, pagpabalik loob. La ikraha fi din. Walang sapilitan sa relyong Islam, mga kababayan. Pangalawang haligi ng relyong Islam po, yung pagdarasal ng 5 beses, pagsasala. Obligado to. At yung pangatlong haligi ng relyong Islam ay yung pagbibigay ng zakat. For example, ang isang mananampalatayang Muslim ay meron siyang 100,000, yung 2.5% turon ay ibabawas at itutulong na sa mga mahirap. Pang-apat na haligi ng Islam ay yung pag-aayuno, pagpapasting, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at yon ay ginawa ng lahat ng mga sugod propeta. At yung pang-5, yung paglalakbay sa Saudi Arabia, pag-hajj bil Maghrib. At sa madaling sabi, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, at sa mga nandirito,
dapat makilala natin ang tunay na naglikha sa atin. Maganda nga po tunay. Sino ang dapat natin sambahin? Yung tagapaglikha o yung inilikha? Magkaiba po yung tagapaglikha sa yung inilikha. Ang inilikha, siya yung maaring tao o lugar o bagay. Pero yung tagapaglikha, siya dapat natin makilala. Ayun po, ipakilala natin yung tagapaglikha. Sino si Allah? Sino ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa marangal na Quran. Sa marangal na Quran na nagpakilala ang ating Panginoon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Qul huwallahu ahad. Ipahayag, siya ang Allah, ang nag-iisa. Allahus samad. Allah ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat. Lam yalid walam yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak. Walam yakullahu kupuwan ahad. At siya ay walang katulad. Opo, tingnan niyo mabuti. Ang Panginoon ng mga Muslim ay hindi siya pwedeng ipanganak at hindi pwedeng magkaanak at wala siyang katulad. Dapat natin malaman ang sambahin natin yung tunay na Panginoon. Panginoon ni Jesucristo, Panginoon ni Abraham, ni Moises, ni David, at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 prophets po sa Islam ay na-mention ng mga sugod propeta. Kami bang mga Muslim ay naniniwala kay Jesucristo? Mapunta tayo. Si Jesucristo po, si Jesus Christ alayhi salam, hindi kami magiging ganap na isang mananampalataya kapag hindi namin kinilala at pinuri bilang isang sugod propeta si Jesucristo. Si Jesucristo po sa Islam, ang pinangaral niya ay Injil, Ebanghelyo. Sa madaling Gospel, ang pinangaral niya ay Tauhid, ang kaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesucristo po, tignan natin kung ano ba yung ginawa niya rito sa mundo at malaman natin kung ano ba yung purpose niya rito sa mundo. Si Jesucristo sa amin ay hindi siya pwedeng ipako at hindi siya pwedeng mamatay at hindi siya pwedeng kung ano nga, hindi siya pwedeng mamatay at mapako. Kasi sa amin sa Islam, sa Jesucristo, naniniwala ang kamusliman na siya ay hindi namatay at hindi na ipako. Dapat makilala nyo rin. Ngayon, tatanungin natin sa mga kababayan natin, pag may lumapit, tanungin natin kung sino ba si Jesus sa kanila. Dapat malaman natin na si Jesucristo ay hindi Diyos, kundi isang sugod propeta. Pag may nagtanong rito, meron pong 100 pesos. Ate, kamusta po? Ano po sa inyo si Jesucristo? Kuya, kamusta? Baka pwede tayo magkwento sa saglit. Ano sa inyo si Jesucristo? Panginoon. Ano? Panginoon, yan, sabi ng bata. Si Jesucristo raw ay Panginoon. Alhamdulillah, subhanallah. Ngayon, dapat yung Panginoon si Jesucristo, tingnan natin yung kalagayan niya. Ano ba si Jesucristo? Lalaki, babae? Lalaki. Opo. Hanggat may nakikinig sa harapan yung mga ating vendors, si Jesucristo po, isa siyang sugod propeta sa amin. Tignan nyo, bigyan ko kayo ng logic. For example, may kotse, nagda-drive. Ngayon may mga pasahero yung kotse. Yung driver na yon, yung driver nakatulog siya. Nakatulog yung driver. Nung nakatulog yung driver, at sa nakabangga siya, nung nabangga siya na, tumawis sa kanila, matay silang lahat. Ngayon, tignan natin, yung driver ngayon nakatulog siya. Pati yung driver namatay, pati yung pasahero. Ngayon, sino sisisihin doon? Yung pasahero o yung driver? Di ba yung driver? Ngayon, si Jesucristo, kung sinasabi natin siyang Panginoon at sinasabi natin na siya ang tagapaglikha at tinutubos niya at tutubusin yung kasalanan ng isang tao, tutubusin yung kasalanan ng isang libutan at natulog na ipako. Si Jesucristo, for example, ang Diyos na sinasabi natin, hindi siya pwedeng matulog, hindi pwedeng mapako, hindi pwedeng maiglib at hindi pwedeng mamatay. Ayun po yung katotohanan. Si Jesucristo, ang sinasabi natin Panginoon, mga kababayan, mga bata, hindi pwedeng mamatay kapag ang Panginoon mo namatay, natulog, wala nang titingin sa mundo. Di ba? Kung sinasabi po natin, with all respect, pasensya po sa mga Sagrado Katoliko, dati rin po kami mga Katoliko na nais namin ipaalam sa inyo na si Jesucristo ay kami ang unang dumadakila at pumupuri at kumikilala kay Jesucristo. Si Jesucristo ay isang sugod propeta sa amin. Kami ang tunay na kumikilala at dumadakila kay Jesucristo. Kaya yun, kung titignan niyo yung mga logic, balikan natin. Kung titignan natin yung logic, kung totoong Panginoon si Jesucristo, bakit niya kailangan tubusin ang kasalanan ng sanlibutan?
Magandang araw po mga ate, kababayan, mga Katoliko po kayo. Tanong na natin, sino po sa inyo si Jesucristo? Panginoon, di ba po? Pasensya na po ha. Ngayon, kung si Jesucristo ay Panginoon, bakit niya kailangan magpapako at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan? Subalit sinasabi naman natin na siya ay Panginoon. Pag sinabing Panginoon, walang sapat na pangangailangan. Hindi niya kailangan mamatay, hindi niya kailangan magpapako, hindi niya kailangan matulog, at hindi niya kailangan ano paman, sapat na sa kanya ay dapat wala na siyang pangangailangan. Ang Panginoon ay walang pangangailangan sa atin. Tayo ang may kailangan sa Panginoon. Ngayon, tingnan nyo. Kung tuwing Biyernes Santo, di ba may Biyernes Santo, Sabado Santo, Linggo Santo. Tuwing Biyernes, tuwing mahal na araw, due all respect, pasensya na, tuwing mahal na araw, Biyernes Santo, namamatay ang Panginoon sa kanila, si Jesucristo. Napapako. Kuya, magandang araw po. Magandang araw po sa mga dumadaan. Ngayon, tingnan natin kung naipako nga ba. Kasi ayon sa Biblia, hindi siya naipako. Merong dalawang verse doon. Hindi siya inakyat sa punong kahoy at nilambitin, hindi naman ipako. Kaya nakakalito. Kaya kung sasabihin natin ang Panginoon, pinako, namatay, natulog, at tuwing linggong pagkabuhay, mabubuhay, saka wala nang kailangan tubusin ng kasalanan ng mga tao. Logic lang, mag-isip po tayo mga kababayan. Bakit namin sinasabi po ito mga kababayan? Kaya namin sinasabi sa inyo ng libro ito, hindi kami humarap sa inyo para makipagdebate. Ang pagsabi lang ng katotohanan, ay ito'y magpapalaya. Ito yung tagumpay. Dahil dito sa dunya, temporary lang po tayo. Tatlo lang ang pupuntahan natin. Pag silang ng magulang sa atin, paglabas ng magulang natin, ang unang pupuntahan ay itong mundo. Pagkatapos, pangalawa, mamamatay tayo. Ang pupuntahan natin ay yung barzak, yung kubor, yung libingan. Doon ay mananatili tayo hanggat hindi pa nangyayari ang Yawmul Qiyamah. Pangatlo, ang akhirah, ang buhay na walang hanggan. So, sa madaling sabi, dito sa mundo, lahat daw ng may buhay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kulun nafsin dha'iqatul maut. Lahat daw ng may buhay ay makakalasat, makakaranas ng kamatayan. Kaya mga kababayan, ang paghandaan natin ay ang kabilang buhay. Wala ay sumpa sa Allah. Hindi kami nangihingi at hindi kami lumalapit sa inyo upang siraan ang inyong paniniwala. Ang sa amin, titindig po kami sa katotohanan. Dahil sa Islam nyo lang mapapakinggan, 10 ng aking pamilya, at ngayon sa kinatatayong ko, kung mali ang Islam, handa na ako ngayon. Dito na ako kunin ng Panginoon kung mali ang Islam. Subhanallah. Sa Islam nyo lang po mapapakinggan na lahat ng kwento ng buhay, lahat ng pupuntahan natin, pati hanap buhay, pati sa kabilang buhay ay pinaliwanag sa Islam. Ayon mga kababayan, sana nakapulutan natin ang aral. At kung meron kayong, at sabi naman ng iba, ang mga Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy, maraming asawa, terorista, hugot ulo, mamamatay tao, nagbebenta ng kung ano-ano. Subhanallah. Bakit? Una, balikan natin. Tingnan muna natin yung side ng mga Katoliko, mga kapatid. Ang mga kababayan natin, tingnan natin, sinasabi natin, kung naniniwala tayo sa Biblia, dapat tignan muna natin pagdating sa karne ng baboy. Pasensya na po, dahil respect sa kumakain ng karne ng baboy. Ang pagkain ng karne ng baboy ay hindi lang po binawal sa kamusliman. Sa lahat ng tao, ayun ay mababasa sa Leviticus 11:7-8, ganito ang pagkasabi. Pagkat ang baboy, may hati ang biyak, ay hindi mo mamuya, karumal-dumal nga sa inyo. Ni kakain, ni lalapit, huwag mong lalapitan ang karni ng mga baboy. Subhanallah. Hindi lang po sa Muslim pinagbawal ang karni ng baboy, ate. Sa lahat ng tao, pasensya na po, dahil ang baboy ay maraming nakukuhang sakit at sinabi rin ng mga scientists, mga dalubhasa, doktor, na ang mamantika at ang mga uod na nakahalo sa baboy ay pag nakain ng tao ay maraming nakukuhang sakit. Hindi lang yun at pinagbawal ng Panginoon na kainin at lapitan ang karne ng baboy. Ngayon, sinasabi nyo, ang mga Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy. Mag-isip tayo mga kababayan. Huwag natin iba to sa Muslim na sinasabi ninyo na ang mga Muslim ay walang alam. Subhanallah. At pagdating naman po sa pag-aasawa, mapunta po tayo sa pag-aasawa, tignan po natin, mga kababayan, sa pag-aasawa sa reliyong Islam, sino po yung pinakamaraming asawa? Una, balikan muna natin yung mga sikat na artista, si FPJ, si Ramon Revilla Sr., si Dolphy, at mga sikat na artista.
Alam niyo po kung sino pinakamaraming asawa? Ha? Yung mga artista. Sa amin po, pinahintulutan lang po kami hanggang 4. Bro, tanungin mo ito. Opo. Ate, baka may tanong ka. Pag may nagtanong, may 100 pesos. Ito, bigay ng Islam. Pag may nagtanong, opo, libre po. May magtanong dito, may 100 pesos pambili ng bigas. Kahit anong klaseng tanong po, ate. Bibili ka namin, sige pabili. Kapag pabili kami dyan, ate, ito. Ano po pagkakalam niyo sa Islam? Libre po. Libre po. Bibigyan kita. Bibili kami dyan. May tatanong lang ako. Ano po yung reliyon niyo, te? Katoliko po. Tagasan po kayo. Ano probinsya niyo? Po? Leyte, Bisaya. Bisaya. So, bali, ang nanay at tatay mo, taga Bisaya rin, lahi nyo. Nung unang panahon sa Pilipinas, alam niyo na ba yung mga istorya ng Pilipinas natin? Apo, ganito yan. Nung 13 siglo, ako po si Abdurasid Pabre, balik Islam, Iloilo, Bisaya, Tagalog, Bicolano, marami tayong lingwahe. Ngayon, bibilihan ka namin, gusto namin magkaroon ka ng kaalaman bago tayo mag-iwahiwalay din sa mundo. Ngayon, sa panahon yung unang panahon sa Pilipinas, 13 siglo, meron ng Arabong misyonaryo na si Sharif Macdon na lumapag sa Mindanao. Tabi mo rin, sa Mindanao. Tabi mo rin. Sa Mindanao po. Ngayon, si Sharif Macdon, yung Arabo, 13 siglo po, lumapag sila sa Mindanao. Kilala niyo si Yoyoy Villami? At yung artist, yung mga patay na, di ba? Di ba ang sinabi niya? March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. Di ba? Sa madaling sabi natin, dumating si Sharif Macdon, 13 siglo, ang bansa natin ay Maharlika. Maharlika. Sinakop lang tayo ng mga. Dumating si Magellan. Di ba? Kung mapapansin niyo po, si Magellan sa kayo ng ating mga kapulisan, meron silang takeda rito. Alam niyo yung nakasunod din sa kapulisan? Sino yun? Sila pula po yung mga raha, mga sultan, yung may polo sa kabaitak. Nakita niyo yan? Tapos may salag, galag. So, ang mga kapulisan natin at mga kasundaluhan po natin ay sila yung mga Muslim. Dapat Muslim na rin sila noong unang panahon. Pinalundan lang ng mga dayuhan at yung iba tinutukan ng baril at kanyon, espada. Ang sa amin po sa Mindanao, ang mga kamusliman nung araw, nakipaglaban, kahit saan man sulok ng mundo, hindi pinalitan ng Islam. Ang Islam po, hindi siya nakarehistro. Hindi siya nakaregister sa sect. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Islam? So, ang Islam, sa wikang Arabic, ang ibig sabihin po ng Islam, mga kababayan, ang Islam po, hindi siya hinango sa bagay, sa lugar, sa pangalan, o tribo, o ano paman. Ang salitang Islam, ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Panginoon. Ang Islam po, sa Arabic word, na ibig sabihin mo ay ugat ay salam. Ang ibig sabihin naman po ng salam ay kapayapaan. Ganito po yan. Ang Islam po ay reliyon. Ang Muslim ay tayong mga tao. Ang Islam, submission to the will of one God. Pagsunod, pagsuko, pagtalima. Ang Islam talaga, tandaan niyo po, ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasakop sa reliyon ng tagapaglikha. Ayun ang Islam. Submission to the will of one God. Islam is the way of life. Paano natin nasabi yan? Ang Islam ay meron po siyang binubuo. Magiging Islam ang reliyon ng isang tao kung siya'y kumikilala sa tunay na nag-iisang Panginoon. Diba? Sino kay Panginoon ng mga Muslim? May idea ka tayo, sino Panginoon natin? Panginoon namin. Diba? So, ganito na lang para mas malaman mo, si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon natin lahat. Siya yung tagapaglikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala, ang mahabagin. Qul huwa Allahu ahad. Ipahayag siya ang Allah, ang nag-iisa. Allahu samad. Allah ang walang hanggan, ang pinagsandigan ng lahat. Lam yalid walang yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak. Walang yakul lahu kufuwan ahad. Yun tayo ha? Diyan ka lang tayo, sige. Ito sino ka lang dyan para makapaginig ka. Bibilihan ka namin dito sa Islam. Ganito tayo. Gusto ko marinig sa'yo, ano ba, sino ba yung dapat sampahin? Diba? Alam mo ba tayo, ano pangalan mo tayo? Oh? Evelyn, ate Evelyn, ito yung tinatawag na tadhana. Hindi tayo magkakilala. Kahit kami, hindi kami magkakilala rito. Ibig sabihin ito yung tinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo pagsama-samahin at pagtagpo-tagpuin. Bro,
Yun, ibig sabihin po ng Islam, submission to the will of one God. Lagay mo sa pagnoy, mababasa. Pasensya na po, ayun, at alhamdulillah, na dapat natin malaman na tayo mga tao na ano ba ang purpose natin din sa mundo. Ngayon, lagay mo. Yan. Ate, tatanungin kita, ano ba yung pinakamagandang ginagawa dapat natin din sa mundo? Ano yung mga alam mo? Ano ba yung purpose natin din sa daigdig, sa mundo? Ang pangarap ng tao, sige po, opo, pwede po, pag may nagtanong, may hadiah, may regalo. Ganito yun, te. Sige po, tanong niyo po. Putulin natin, sige. Sige, ituloy lang natin habang nag-isip ng tanong. Ganito po, ang buhay natin, ang pangarap ng tao ay gumanda yung buhay, makapag-aral yung mga anak, makapagtapos, at maging dalubhasa, magpabalubhasa sa mundo. Ibig sabihin po, Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sheikh. Shukran. At ibig sabihin tayo, ano ba yung purpose natin dito sa mundo? Ano ba yung purpose natin sa mundo? Ang purpose natin dito sa mundo ay upang sambahin lamang ang tunay na nag-iisang Diyos. Paano yun? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulitin natin, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi raw nilikha ang mga jin, ang mga engkanto at ang mga tao, at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri na layunin at bukod tangi upang sambahin lamang ang tunay na nag-iisang Rab na si Allah. Ang purpose pala ng pagtalika dito sa atin sa mundo ay upang sambahin lamang ang tunay na nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Para hindi ka mag-alinlangan, maganda, gusto ko, may magtanong pa sa inyo. Opo, open forum na po tayo, magtanong na po. Bakit po? Magtanong ka para mas marami kang biyaya, mas mainam na ano yung bagi, bitbitin mo, nababasa. Bitbitin nyo, alerto kayo. Apo. Anong tanong mo, kuya? Ano po yung pinakatanong nyo? Dito ka. Sige ka. Sige. Dito. Lapit kayo, dito ka. Para kayong vendors, gusto namin matulungan kayo, bibilihan. Dito kayo. Parehas kayo. Huwag mag-alala, mabibilihan yan. Yan. Alhamdulillah. At yan, rain or shine. Ganito sa Islam. Alhamdulillah, biyaya yan kahit umuulan. Huwag natin hangarin ang mundo. Dahil dito sa mundo ay temporary lang tayo. Kayamanan, kotse, ari-arian. Ang buhay natin ay hiram lang. Hindi tayo ang may-ari ng ating buhay. Ayan, inshallah. Ayan, lapag mo lang dyan, lapag mo lang. Oo. Ayan, lapag mo lang, baka umuulan. Nakalive pala. Ayan po, at alhamdulillah, at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at umuulan. At ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baka may tanong kayo, follow-up question. Kuya, tuloy mo lang. Opo. Ano pa yung gusto mong malaman, kuya? Ano ba yung pagkakaalam mo kay Jesus? Ngayon, ano sabi mo? Ano si Jesus? Mabuting po, Panginoon. Panginoon. So, ang tanong mo, ganito na lang, kami na lang magtatanong. Ano ba ang pangalan ni Jesus Cristo? Ano ang pangalan niya? Jesus Christ. Jesus Christ. Ngayon, sinasamba natin. Kaya gano'n ha. Ang topic natin ngayon, bigyan natin ng oras kung sino ba si Jesus Cristo. Di ba? Ngayon, bibigyan ko kayo ng konting logic. Tingnan niyo po ha. So, Jesus Cristo, lalaki, babae. Lalaki. Di ba? Natutulog. Kumakain sa inyo, namatay siya. Di ba? Namatay, naipako. Ngayon, pasensya muna ito, magkwento, ay papaliwanag natin yan. Hihimay-himay natin para mas malinaw po sa inyo. Si Jesus Cristo, sabi natin, si Jesus ay Panginoon. Di ba po? Ngayon, bigyan ko rin ng uri ng apat ng uri ng pagkalika. Tingnan nyo. Sino yung unang nilikha ng Panginoon? Si Daigdig. Walang bigyan ko ng una, si Adan. Kilala si Adan? Si Adan ay nilikha sa alikabok at tubig at binabari ito ng Panginoon, binata siya. Sino yung pangalawang nilikha? Babae. Kapares niya. Si Eva, alhamdulillah, alam nila, di ba? Si Eva, inugot sa tadyang. Sino yung pangatlong uri ng pagkalika? Yung tatlo na, yung pangatlo, tayo ng mga tao. Lumabas na tayo kasi nagsama na, nagkaroon na ng mga anak. Kaya kung titignan natin ang ama at ina natin, sino? Si Eva at si Adan. Ito ang nagsabi niyan. Di ba? Ang tatay at nanay natin, si Eva at si Adan, hindi si Jesus. Ngayon, sino po yung pang-apat na nilikha ng Panginoon? May nanay,
pero walang tatay. Di ba? Sino? Sino po? May nanay pero walang tatay. Isipin niyo po, yung binabanggit niyo kanina pa. Si Jesus, di ba? Tignan mo. Unang nilikha rito ng Panginoon. Tingnan niyo kuya, ang unang nilikha ng Panginoon, si Adan. Nilikha siya sa putik at tubig. Ano siya, binata po kagad siya nilapag sa mundo. Di ba? Nagkasala sila ni Eva. Di ba? Binaba sila sa mundo. Pangalawang nilikha sino? Si Eva, si Hawa, si Tadyang. Di ba? Pangatlo, tayo ng mga tao nilikha tayo dahil ang totoong nanay at tatay natin ay si Eva at si Adan. Ngayon, yung pang-apat na uri ng pagtalika, ayun po si Yesu Cristo, may nanay pero walang tatay. Diba? Si Yesu Cristo, lalaki, babae. Lalaki, natutulog, kumakain, mahaba ang buhok, guwapo. Diba? Palestine, ang muka. So, titignan natin ito. Si Yesu Cristo, diba pag sa ngalan ng Ama, tignan niyo to, sa ngalan ng Ama, diba? Sa ngalan ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Ilan to? 4. Ngayon, pag sinabing sa ngalan ng Ama, ano yung kapares ng Ama? Ina. O diba? Ngayon, kung sinasabi natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, kanino ka maniniwala ron? Sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu, sa Diyos Santo. Kanino ka maniniwala ron? Kanino? Pag sinabi pong Ama, lalaki tayo, di ba tayo? Lalaki. So, ang Panginoon, ganito nyo, ang Panginoon, hindi siya pwedeng tao, hindi pwedeng bagay, hindi pwedeng lugar. Huwag natin bibigyan ng kahulugan yung Panginoon. Para hindi ka malito, sa madaling sabi, ang Diyos, hindi pwedeng tawaging Ama. Di ba? Kasi pag sinabing Ama, may anak. Pag sinabing Ama, may asawa, may ina. Ganito po yan. Kung titignan ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kuya, pakinggan mo, sinabi sa Quran, sa Surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, Kul huwallahu ahad, ipahayag, siya ang Allah, ang nag-iisa, nag-iisa, Allahus samad, Allah, ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat, lam yalid walam yulad, hindi siya ipinanganak, at hindi siya nagkaanak, walang yakun lahu kufuwan ahad, at siya ay walang katulad. So, tignan mo kuya, ang Panginoon pala natin, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak at wala sa kanyang mahahalin tulad. Bakit sa kay Yesu Cristo ay binibigyan natin ng Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu at may Santo? Pasensya po, ito lilinawin natin. Lilinawin natin para mas malinaw sa iyo. For example, ang sinabi natin Panginoon agad pupuntuin natin. May isang driver, yung motor, nakamotor siya, may angkas siya, single na motor. Ngayon, gabi na, madulas ang kalsada. Yung sobrang bilis ng driver ng motor, may angkas siyang isa. Ngayon, nakaiglip siya. Nung pagkaiglip ng driver, bumangga sila sa concrete, patay silang parehas. Tatanungin kita, kung naiintindihan mo, kuya, sino may kasalanan, yung driver o yung pasahero? O, ikaw nagsabi niyan, yung driver may kasalanan ng motor, kaya namatay sila. Ganito po yan. Kung sinasabi natin sa Yesu Cristo ay kailangan niyang mamatay at magpapako sa krus at tutubusin yung kasalanan ng isang tao, ang Panginoon ay hindi po siya pwedeng matulog. Tama? Hindi pwedeng matulog o maiglip. Ngayon, pag sinabi natin namatay at nakaiglip ang Panginoon, nagmamahina, tumitingin, siya yung nagbabantay sa mundo, Panginoon, siya yung nagkokontrol. Pag ang Panginoon mo natulog, namatay, naiglip, sino na ngayon ang magmamaniobra ng mundo? Meron ba? Kita? Logic. So, ibig sabihin po, ate, kuya, hindi pwedeng matulog, hindi pwedeng mamatay, at maipako at maiglip ang Panginoon. Tama po ba? Tama po. O ngayon, sabihin naman natin, kung bakit kailangan natin sumamba sa bato, sa krus? Tingnan natin. Yung krus, yung bato ba yun? Meron, pasensya po ha, ito, pag halimbawa, hindi tayo nagdidibate. Kung titignan natin yung Nazareth, meron Black Nazareth, may White Nazareth, may bato, may ribulto, may santo. Alam mo ba kuya kung magkano kung mamahal yan? Ang mamahal yan. Ngayon, kung titignan natin, bakit kailangan pa ng may Santo Niño, may Santa Maria, may Saint Peter,
Di ba? Saint Michael, may Rebulto, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Espiritu, may Angel, may Santo Niño na maliit. Lumalakad pa nga sa TV, di ba? Sa Facebook. Napapanood niya, lumalakad. Gumagalaw-galaw yung Panginoon. Di ba? Ibig sabihin doon, hindi sila pwedeng maging Diyos. Paano natin nasabi yun? Kung magiging Diyos sila, bakit yung mga katawan, yung mga bato na yun nababasag? Di ba? Tignan mo. Tignan mo, kuya. Kanino ka sasamba? Tignan mo ito mata ko. Tignan mo yung kamay ko. Tignan nyo ate. Kanino ka sasamba? Sa tao ka paglika o yung inilika? Ha? Tagapaglika. Ngayon, sino ang may mas makapangyarihan? Yung tagapaglika o yung Rebulto? O, di ba? Ang Rebulto, ito pa yung magandang malaman nyo ate. Hindi pwedeng magpagaling ang Rebulto at Santo, yung mga holy water. Saka yung Santo, halikan, pupunasan. Di ba? Pasensya na po ha. Hindi natin pwedeng sambahin sila. Hindi tayo pwedeng sumamba sa Diyos-Diyosan at krus at tao. Sino ang dapat sambahin? Yung tagapagliga. Pag tinanong ko kayo sigurado, gusto niya makapasok sa paraiso. Di ba? Tama? Sinong tao ang hindi nagangad ng paraiso? Pag tinanong mo ang tao, isa lang ang Diyos. Tama? Pero pag sumamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, apat. Tama mali? Ngayon, kuya, kaya kami nandito sa harapan niyo po. Hindi kami napunta po rito sa Taytay upang humingi sa inyo ng love offering o pera o pag muslimin kayo o abutan kayo ng donation para sa amin. Naparito po ang kamusliman, humaharap sa inyo ng libre at upang iparating sa inyo ang katotohanan dahil ang katotohanan ay ang magpapalaya at magpapapasok sa atin sa paraiso. Tama? Ngayon, for example, meron isang mineral water. Tingnan nyo po, mineral water. Pag yung mineral water na yun, hinaluan ko ng dumi, nilagyan ko ng soft drinks o alikabok, iinumin mo pa ba yun? Ha? Hindi, di ba? Ngayon, sa amin sa Islam, bago ka pumasok sa isang pinto sa bahay, tingnan niyo po ito, makinig kayo kuya. Bago tayo pumasok sa pintuan ng bahay, kailangan muna malaman natin kung sino ang may-ari at nagmay-pahintulot tayo pumasok. Tama? Logic po. Bago ka pumasok sa langit, sa paraiso, kailangan kilalanin mo muna yung nagmamay-ari ng bahay. Saka yung kung malinis nga ba yung soft drinks, yung mineral water. Nakuha niyo yung logic? Bago ka pumasok sa pintuan ng paraiso, paano ka makakapasok sa paraiso? Tatanungin doon kung sino ang iyong Panginoon. Man Rabuk. Rab Allah. Yung tatanungin po sa Arabic lang. Sino ang iyong Panginoon? Si Allah. Ngayon, paano ka makikilala? Paano ka makakapasok sa paraiso kung hindi mo kinilala at pinuri ang tunay na nagmamayari ng paraiso? Di ba? Paano ngayon makapasok sa paraiso? Kuya, paano ka makapasok sa paraiso? Paano? Kikilalanin mo muna ang nagmay-may-ari ng bahay. Tama ka. Ikaw, te, paano ka makakapasok sa paraiso? Ha? Magtanong. Ano po? Magtanong muna. Hindi, magtanong, tama. Ikaw, anong tanong, para makapasok sa paraiso? Siyempre, rin po yung may-ari po yung bahay bago po ka pumasok sa kanilang looban. Ayun, tama. Tapos, ano pa, meron pa eh. Ano pa ang dapat gawin? Pag nakita na po sa kabuha yung pumasok. Doon to. Tama ka ron. May ano na kayo. May gate pass na kayo. Di ba? Kumbaga sa Saudi, bago ka mag-abot sa ibang bansa, meron ka ng PIDOS. Alam mo yung PIDOS? Yung training, seminar. May seminar ka na. Ngayon, pag may seminar ka na, kailangan mo ng ticket. Bago ka makapasok sa pinto, dapat muna makilala mo kung sino yung employer mo. Kung sino yung magiging employer o sponsor mo sa ibang bansa. Paano yun? Paano? Alam mo, sabi mo, ay papasok ko sa paraiso. Kilala ko naman yung Panginoon Allah. Paano? Kung pangalan ng anong Allah, kilala mo, pero ano yung dapat gawin para makapasok sa paraiso? Yung nga po, nahanapin ko yung may-ari ng bahay. Ang tanong ko, paano mo hahanapin kung hindi mo sisimulan? Kanina pa, anong gagawin mo para mahanap siya?
Yan. Ayun, tanong ko, paano mo mahanap ang may-ari ng paraiso? Kailangan sundin mo yung mga utos niya, magsamba ka, yun. Tanong, tama yun. Hey, guys, tama po yung sinabi nyo. Pero paano? Sino dapat sambahin? Hindi pwede sumamba. Ang dami na nagpapanggap na Panginoon ngayon. Si Kibuloy, Panginoon. Mga maraming reliyon din sa Pilipinas. Nakakalito. Sino yung sasambahin mo? Lagi yung sinasabi. Yung tagapaglikha o yung inilikha? Tagapaglikha. Ngayon, paano dapat natin gawin to? Paano natin magagawa? Dapat natin sambahin. Paano to? Makinig kayo. Paano? Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasakop. Ibig sabihin, dapat natin puriin, sambahin, sundin ang tunay na nagmamayari sa atin. Sino yun? Sino kuya nagmamayari ng buhay natin? Tawid to, Panginoon. Sinong Panginoon? Tagapaglikha. Tagapaglikha. Tagapaglikha rin na. So, ang Panginoon pala ng mga sugot propeta, simulan natin, tingnan nyo. Si Adan, si Abraham, si Moises, si Jesus Christ, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat sila ay kumikilala at sumasamba at nagpapatira pa. Ano ibig sabihin ng pagpapatira pa? Ganito yan, kuya. Bago kayo tanggapin, bago kayo makapasok sa paraiso, dapat kilala natin ang may-ari. Tama yun. Meron na kayo, check. Pasok na kayo. Meron na kayong ticket. Ito na. Kasi pag may ticket, kailangan doon, may tutuluyan ka sa pupuntahan mo. Ngayon, nandun na kayo, may passes na kayo, may tigos, may ticket. Ngayon, paano mo sasambahin kung hindi mo siya kilala? Ngayon, sabi niya yung tagapaglikha. Sino yung sasambahin natin? Yung tagapaglikha, di ba? Sino yung sinamba ni Jesus? Sino po yung sinamba ni Jesus? Sino yung sinasamba ni Jesus? Sino yung naglikha kay Jesus para mas malaman na ninyo po? Sino po? Si ano? Okay, paliwanag natin. Yun. Alhamdulillah. At naway protektahan at gabay ng akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na. Meron na kayong pidos, ticket. Ha? Alam nyo ano lang kulang? Ha? Yung pupuntahan nyo ron. Kailangan sigurado kayo. Baka mamaya, pagrating nyo ron, TNT kayo. Iba yung employer nyo. Tama? Maraming nag-abroad ngayon. May ticket, may pidos, may visa. Pagpunta sa Saudi, iba yung employer. Nagulat sila, iba naman nakapangalan dito. Tapos iba yung tinuro sa amin. Ngayon, sa madaling sabi, ganito kuya ate, napakaganda to. Dapat nating sambahin kung sino yung sinamba ni Jesus. Sino yung si Jesus? Ganito na lang ulit, balik tayo. Ano po ba ang pangalan ni Jesus Cristo? Jesus Christ. Amerikano yun, Jesus Christ. Ano pangalan ni Jesus Cristo? Hindi ko po alam. Ganito po, si Jesus Cristo, ang pangalan niya, sa amin po isa siyang sugot propeta. Ang pangalan ni Jesus Cristo ay Isa ibn Maryam. Ganito kuya, tignan niya, paano ba magdasal si Jesus Cristo? Si Jesus Cristo po, kaming mga Muslim, ang unang kumikilala kay Jesus Cristo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, si Isa alayhi salam, paano siya tumatawag? Sabi niya, Allahu Akbar. Ano ibig sabihin ng Allahu Akbar? Baka nakikita niyo sa Facebook, pumutulo. Hindi po yung gano'n. Ang ibig sabihin ng Allahu Akbar, si Allah ay nakila, siya ang Panginoon, makapangyarihan sa lahat na walang dapat sambahin kundi si Allah. Ngayon, kuya, pasensya na po, didiinan ko na kayo. Mali yung pananampalataya po natin. Bakit ko nasabi ngayon? Itutuwid natin. Tutuwid po natin. Pasensya na po. Itutuwid natin yung paniniwala ng mga ating mga kapatid. Tatanungin ko po kayo. Handa kayo pumasok sa paraiso, di ba? Gusto niyo pumasok. Pero kailangan, sambahin nyo yung tunay na tagapaglikha, hindi yung nagpapanggap lang na tagapaglikha. Di ba? Si Yesu Cristo, ang pinangaral niya sa panahon niya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibn Maryam Abdullahi wa Rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah, at ako'y sumasaksi na ako si Jesus, Isa na anak ni Berin Maryam, ay hindi Diyos kundi isang sugo, propeta, alipin ni Allah. Tama mali?
Sino yung sinamba ni Jesus? Ang Allah. Ulitin natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Sa surah Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimni as-salata li dhikri. Tingnan mo, pakinggan mo ko sa wikang Tagalog. Baka sabi nyo, Arabic yun, hindi ko naintindihan. Katotohanan, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Katotohanan, walang pag-aalinlangan. Ako ang Allah. La ilaha illa ana. Walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Ha? Wala akong katambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo. Isagawa mo ang dasal bilang pagpupuri at pagpapalaala sa akin. Yung Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon nino. Panginoon nino. Apo, Panginoon ni Abraham, ni Moses, ni Daud, ni Jesus, ni Muhammad, sumakanila ng kapayapaan. Lahat sila, lahat ng mga sugot propeta ay sumasamba lang sa tunay na isang Diyos. Kaya ito kuya, alam mo ba yung pinakamalaking kasalanan natin? Alam mo yung pinakamalaking kasalanan natin din sa daigdig? Ano po? Hindi kay Eva at Adan, hindi yung paglapit sa puno. Para magkaroon tayo ng linaw, ano po yung pinakamalaking kasalanan natin sa mundo? Samba ng Diyos-Diyosan. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tama yun. Ang pinakamalaking kasalanan ng isang tao dito sa daigdig na gawa niya ay yung Shirkul Akbar. Yung sasamba ka sa mga rebulto, Diyos-Diyosan, sa tao, sa bato, sa apoy, sa baka, at sa kambing kung ano paman, kung sino-sino sinasamba. Paano ka mapapatawad at makakapasok sa paraiso? Ano yung susi? Ano yung susi? Para mabuksan mo na yung pintuan dahil may passport ka na eh. May ticket ka na, may pidis ka na. Yung pintuan na lang sa Saudi bubuksan mo. Makakapasok ka na sa accommodation mo. Di ba? Ano yung susi? Ano yung susi para makapasok sa paraiso? Ano yung susi? Naglingkod ka po sa Kanya. Tagal. Napakagandang ang sagot natin na maglingkod sa tunay na isang Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, ate kuya, kailan natin sisimulan? Kailan? Alam niyo po ba? Kasi pag tayo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ha? Lahat daw na may kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan. Temporary lang po tayo rito sa mundo. Ngayon, sasabihin natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon, kailan natin gagawin? Pagpatay na tayo? Di ba? Ano dapat gawin natin? Sabi mo kanina, purihin siya at magbalik loob. Paano magbabalik loob? Paano sumamba sa tunay na Diyos? Ayun ang tanong, di ba? Paano sumamba sa tunay na Diyos? Paano siya sambahin para makapasok ko sa paraiso dahil ng nangad natin? Di ba? Pagkadalinggo. Ngayon, yung sabi mo kadalinggo para sumamba, sinasamba mo ron ay bato, kahoy, krus, ribulto. Kaya ilalabas na, ayan nga kuya, tingnan mo, ano ba yung sabi natin? Ano yung pinakamalaking kasalanan? Yung sasamba ka sa Diyos-Diyosan. Sa ribulto. So para mas malinaw sa itay, Nay, ate kuya, para mas malinaw sa inyo, para mapatawad tayo, ganito lang po yan. Isusuko natin sa tunay na Panginoon. Panginoon ni Abraham, ni Moises, ni Jesus Christ, ni Muhammad, lahat ng mga sugot propeta sa nakanyan ng kapayapaan. Sasambalan tayo sa tunay at nag-iisang Rab, Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Submission to the will of one God. Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasakop, itatabi niyo lahat ng mga Diyos-Diyosan, ribulto, bato, kahoy, si Yesu Cristo, itataklim siya bilang isang Panginoon, kundi isang sugo at propeta. Gagawin mo siyang sugo at propeta. At maniniwala ka sa araw ng paghukom, at maniniwala ka sa paraiso, at maniniwala ka sa impyerno. Paano yun? Gusto niyo mga pasok sa paraiso? Gusto mo makapasok sa paraiso? Gusto mo makapasok sa paraiso? Opo. Ngayon, kung gusto nyo makapasok sa paraiso, para hindi natin pahabain, magbabalik loob kayo sa tunay na Panginoon. Paano yun? Paano? Hindi kayo lulubog sa tubig, hindi ka bibintisinan, hindi ka babayaran. Ganito lang yun. Kung gusto mo talaga ng buhay na walang hanggan,
At kapag kayo ay papasok sa paraiso, kailangan isuko nyo muna ang inyong sarili. Pagsunod, pagsuko, pagtalima, ayun ay pagbabalik Islam. Paano yun? Hindi kayo lulubog sa tubig, hindi kayo bibimbisinan, at hindi kayo babayaran. Isusuko nyo lang, susundan nyo lang ako sa wikang Arabic at itatranslate natin sa Tagalog. Ayun na, simula nagkasala tayo nung sinilang tayo, at yun ay buburahin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, tatanungin ko kayo, gusto nyo makapasok sa paraiso? Lahat tayo, di ba? Sundan nyo ako, taas nyo yung kamay nyo, kung gusto nyo Ngayon, tatanungin ko kayo, hindi tayo magpapalit ng reliyon, para la ikraha din. Wala pong sapilitan sa reliyong Islam, walang sapilitan, la ikraha din. Ibig sabihin, gusto natin makapasok sa paraiso. Pag gusto natin makapasok sa paraiso, itatakunan natin ang mga Diyos-Diyos ang atribulto. Paano? Susundan nyo lang ako, ikaw tayo, gusto mo bang sumuko sa Panginoon? Ikaw gusto mo sumuko sa Panginoon? O sundan nyo ako, taas yung daliri, ganito. Kabila po sa kanan. Ganito po. Baba mo ito, baba mo. Baba mo muna. Taas ganito nyo. Sundan nyo ako ha. Sundan nyo po ako. Taas mo ito, ganito. Ito katunayan, nanunumpa tayo sa Panginoon. Sundan nyo ito. Ito, ganito. Sundan nyo ako ha. Asyadu. Asyadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyadu. Asyadu. Anna. Allah. Muhammad. Muhammad. Rasul. Allah. Sa'yo naman. Asyadu. Asyhadu Anna. alla Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa asyadu. wa asyhadu Anna. anna Muhammad. Muhammad Rasul. Rasul Allah. Allah. Ngayon, sundan niyo ako sa wikang Tagalog. Ako'y sumasaksi. Tapos ito. Ako'y sumasaksi. Sundan mo. Tapos mo ito. Ako'y sumasaksi. Sumasaksi Na walang tunay na Diyos. na walang tunay na Diyos, Kundi si Allah. na walang siya. Kundi si Allah. Harap siya. At ako'y sumasaksi. Ako'y sumasaksi Na si Propeta Muhammad na propeta Muhammad ay huling sugo. ay uling sugo Propeta. sa propeta Alipin. Alipin Ng Allah. ng Allah. At ako'y sumasaksi. Ako'y sumasaksi Si Propeta Jesus na sa propeta Jesus ay hindi Diyos. ay hindi Diyos, Kundi isang sugo. ay isang sugo. Propeta. Propeta Alipin. Alipin Ng Allah. ng Allah. Kapatid. Ako'y sumasaksi. Ako'y sumasaksi Na walang ibang tunay na dapat sambahin. na walang ibang tunay na sambahin Kundi si Allah. kundi si Allah. At ako'y sumasaksi. At ako'y sumasaksi Na si Propeta Muhammad si Propeta Muhammad ay huling sugo. ay walang sugo, Propeta. Propeta, Alipin. alipin Ng Allah. ng Allah. At ako'y sumasaksi. At ako'y sumasaksi Na si Propeta Jesus Propeta Jesus ay hindi Diyos. na hindi Diyos, Kundi isang sugo. ng sugo, Propeta. Propeta, Alipin. alipin Ng Allah. ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Ayun po, at yun, welcome sa Islam. Lahat ng mga kasalanan natin, simula nagkaisip, nagkagawa tayo ng kasalanan, ay pinatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero, uulitin po natin, ang pag-i-Islam, pag-Muslim, hindi po pwedeng binanggit ng dila sa isip, salita, at sa gawa kailangan. Ibig sabihin, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa isa sa puso, at nag-aaral. Ito po, papayuan ko kayo ng mas magandang payo. Dito nyo lang sa Islam mapapahinggan to. Ang pag-Muslim, ang pag-i-Islam, hindi pwedeng binagas lang, nanumpa tayo. Nandun na yung kondisyon, yung susi sa paraiso. Ayun na, may tibos, may ticket, may passport, may accommodation. Nabuksan nyo na yung susi. Di ba? Nabuksan na, okay, nabuksan. Ngayon, pag nasa loob ka na ng bahay ng accommodation mo, saka dun ka mag-aaral ng Islam. Pakunti-kunti. Sa madaling sabi po, pakunti-kunti, mag-aaral tayo, magtatanong, mag-aaral tayo. Baka obligado sa isang mananampalataya na magsaliksik ng kaalaman. Ito yung katangian ng isang Muslim dapat. Una, al-ilm. Nag-aaral siya. Para pag nagkaroon ng kaalaman, ay magiging wagas sa kamangmangan. With all respect sa mga kapatid ko. Number two, al-ikhlas. Na ibig sabihin ng al-ikhlas, na dalisay, na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating gagawin. Pangatlo, ay ang al-sabar. Ang ibig sabihin ng sabar, ay pagtitiis sa lahat ng mga pagsubok na biyaya. Lahat ng pagsubok ay biyaya, lahat ng biyaya ay pagsubok. Pagsubok sa pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsubok sa pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsubok sa ating tinadhana, naging mahirap naman, ako rin ay isang mahirap. Lahat tayo ay dapat tanggapin kung ano man yung kadaw. Ito yung tadhana na pinagtagpo-tagpo tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dalangin ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at mag-aral tayo sa Islam at punta kayo sa masjid at magtanong kayo sa mga sister. Ngayon,
lahat na ng kasalanan natin ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-intensyon, sinuko natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal amalu binniyat. Ibig sabihin, lahat daw na magiging aksyon, lahat ng aksyon ay nababase sa intensyon. Ngayon, saan kayo ngayon, punta po kayo sa mga masjid, tapos magtanong kayo sa mga brothers and sisters, maraming saksi. Kung hindi man dito, sinabi sa hadis, man kala la ilaha illallah, man kala la ilaha illallah, dakalang jannah. Ngayon, yung pagbigkas nyo ng la ilaha illallah, walang tunay na Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, ay nararapat sa inyo yung paraiso. Ngayon, isasabuhay nyo na lang po ang Islam pa konti-konti. Kasi kami, dati kami Katoliko, alam niyo po, sa pastor din ako dati sa simbahan, yung sa choir. Dati kami mga Katoliko, actually, sa dami sa Saudi Arabia, maraming OFW, doon po ako nag-Muslim. Galing ako sa bansang Bahrain, bansang Riyadh, bansang Kuwait. Ibig sabihin, tanggap pala ron, kahit maurid-morat, kahit di ka nakapag-aral, mahabang balbas mo, ano man ang reliyon mo, tinatanggap tayo ng mga Arabo. Ibig sabihin, pag nagpunta ka sa Middle East na trabaho ka, walang discrimination. Pero dito sa Islam, lahat po tayo ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, lahat ay pantay-pantay. Innamal amalu binniyat, katotohanan ng lahat ng ating aksyon ay nababase sa intensyon. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Katotohanan, ang mga mananampalataya, ang tunay na magkakapatid sa din. Actually, hindi naman po kami magkakilala rito. Actually, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa ibang bansa, nagbabawa tayo. Tapos, pag may mga namamatay ng Muslim, makikita nyo kami sa social media, kumukuha po kami ng mga balik Islam, mga namamatay. At kami po, ginagawa po namin ito, volunteer kami, ako, isa lang asawa ko. Hirap pa, 7 ang anak ko. Ibig sabihin, yung mga pinaliwanag natin, yung pagkain ng karne ng baboy, ay iiwasan nyo na. At pangalawa, yung pag-aasawa ng mahigit sa 2, ay conforme kung ikaw ay may spiritual, physical, saka financial. Ayun po, pinahintulutan mag-asawa. Tandaan nyo baka kuya mag-asawa ka na agad ng 2, 3, 4. Sa atin po, pinahintulutan lang tayo mag-asawa ng higit sa 2, 3 hanggang 4. Ibig sabihin, kung may spiritual, physical, saka financial. Kung hindi ka raw magiging mabulod na makatarungan sa mga babaeng ulila, ay sapat na sa iyo ang mag-asawa lamang ng isa. Ngayon, ate, pag umuwi ka sa inyo, kuya, ate, pumunti ka sa inyo, pamilya nyo, ituro nyo yung Islam pa konti-konti. Kasi hindi natin alam, baka mamaya, ako, ikaw, siya, o sino man sa atin, ay haharap na kay Malakalmot. Sino si Malakalmot? Siya yung kumukuha ng buhay. Pag namatay tayo, mag-isa lang tayo. Ngayon, dahil Muslim kayo, Allahu Akbar, Allahu Alam, nararapat sa inyo ang paraiso. Dahil simula ngayon, takus-puso at niyakap ng Islam, pakunti-kunti ay mag-aral tayo. Ayun ang magiging buhay natin dito sa mundo. Hindi natin alam. Napakaganda eh. Di ba, Muslim na kayo? Nagbibigay rin po ako ng Last Will and Testament. May dala ko dyan sa bag. Last Will and Testament, nakarehistro po kami sa Securities Exchange Commission. Namimigay kami nun. Ngayon, pagka namatay yung kakilala yung balik Islam, hindi siya pwedeng ilamay, hindi pwedeng tanggalan ng laman loob. Wala ka nang poproblemahin sa St. Peter, itagid mo. St. Peter, Provident, St. Peter, bayad sa doktor, bayad sa St. Peter, bayad sa Provident, bayad sa Ataol, bayad sa cremation, bayad sa lupa. Tignan mo, pag babae, kaya ito, dahil babae ito sa sister. Tignan nyo, pag babaeng Muslim ang namatay, tignan mo, pag babaeng Muslim ang namatay, Muslim na babae Muslim din na babae ang maglilinis sa babae. Tignan mo kuya, walang tatanggalan ng laman loob, hindi ooperahan, walang gagawin sa kanya. Kumpara, pag lalaki ang namatay na Muslim, lalaki rin po ang maglilinis. Pero sa ibang reliyon, pag babaeng maganda, mainit-init pa, marami kami na interview na media, marami kami sa morgue na interview mga embalsamador. Pag mainit-init pa, pag babaeng maganda, hinihimas, pasensya na po, tinatanggalan ng laman loob. Ano magiging problema na ibang reliyon, kuya? Problema sa St. Peter, bayad sa St. Peter, sa Provident, bayad sa Ataol, bayad sa doktor, at bayad sa lupa. 5 taon ka lang, tatanggalin na yung lupa. Ang masaklap nito, tatanggalan ng laman loob, at hihimas-himasin, riripin yung babae. Dahil sa atin po sa Islam, ganito na po yan, pinadadalo sa atin. Pag namatay ang Muslim lalaki at babae, una, mahirap siya, walang kakayahan na matay sa ospital. Nandiyan ang mga kapatiran. Di ba? Ang pinaghahandaan po namin mga Muslim ay kabilang buhay. Kung namatay, yung Muslim na yan at mahirap, pagtutulungan ng mga kapatid. Walang tatanggalan ng laman loob, paliliguan,
babalutan, dadasalan, at yon ay ililibing sa lupa. Ha? Doon na. Hindi agad diretso sa langit, ha? Tandaan niyo po yun, dagdag kaalaman at naway kapulutan natin ng aral. Hindi agad tayo diretso sa langit. Muslim man o anong reliyon, ang pupuntahan po natin ay ang kubor, ang libingan sa Hayatul Barzakh. Mag-isa lang tayo ron at hihintayin natin ang yamong kiyama, ang araw ng paghukom. Ibig sabihin, ano man ang reliyon mo, ano man ang lahi mo, ano man ang antas mo, pinakamayaman ka sa daigdig. Tignan mo yung hari sa Dubai, namatay na. Pinakamayaman sa buong mundo, hari ng Dubai. Maganda yung mga mall niya, pinagawa niya. Pero namatay siya, sa lupa lang siya binalik. Walang nadala. Kung nafsin dahil kadulmut. Ayun po'y katotohanan na lahat tayo ay mamamatay. Paalala una sa aking sarili, sunod sa mga kapatiran. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa akhir nga dawana, inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ando, at uwi na po kami, pasensya na po at maraming salamat sa mga kapatiran nating Muslim at sa mga nandito, sa mga nakinig sa social media. At i-follow nyo po yung social media natin account. Liwanag, naka-raise po tayo sa Security Exchange Commission, Islamic Media Propagation Media po kami, at nasa Salam Police din po kami, ISPAG. ISPAG po, Salam Police Advocacy Group. Ibig sabihin, nasa Krami rin po kami. May mga permit po kami, nakadaan sa bag. At inshallah, kung meron kayo mga katanungan, punta lang kayo sa mga masjid, sa mga moske, at magtanong kayo at mag-aral kayo. Hindi tayo magiging ganap bago tayo mag-iwalay. Hindi tayo magiging ganap na isang Muslim kung hindi tayo nagsasala, nagsasabuhay sa Islam. At ito'y dapat natin gawin. Mayaman ka man o mahirap, ay obligado tayo magsala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa akhir na dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masarap yan.